Nako, marami po ang nagtatanong ngayon at kung ano na mangyayari dito po sa minorya dyan po sa Senado kung sakali na maaresto ito pong Senador Bongo at Bato de la Rosa at maipakulong dyan sa ICC. Ito'y kaugnay ng sinasabing pagkakasangkot nila, no? At pagkakadawit sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. At bukod ho dyan ay yung tatlo pang senador mula po sa minorya. Di po ba? Itong sina Senator Jingo Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero ay naharap din sa kaso na may kinalaman dito po sa flood control scam. So magiging 5 ho ang mababawas sa panig po ng minorya. Mga kababayan. At kaya ang sinasabi nako baka dire-diretso ng mahatulan at ma-convict ito ho nga si BP Sara Duterte diyan po sa Senado. Hindi po totoo yan. Dahil sa ang labanan ho sa Senado at halimbawa kung sakasakali na makaabot po sa Senado at maibigay po yung articles of impeachment laban po kay BP Sara Duterte ay kinakailangan po ay 16 na senador ang dapat na sila pong humatol at magpasya ng guilty. Ito ho nga si BP Sara Duterte kasi malinaw po sa ating saligang batas, two-thirds po. Two-thirds vote of all members of the Senate. Ito hong 5 senador na ito, kung sakasakali lang ho ito na itong sina Bongo at De La Rosa ay mapunta sa ICC o kung hindi man, hindi makakasipot. No? Halimbawa, magtago. At tulad ng ginagawa ni Bato, tapos yung tatlong senador, sina Escudero, Villanueva at Estrada, sakaling mahatulan at makulong. So, hindi po dahil sa kinakailangan 16 votes pa rin para mag-convict at or 15 below para sa acquittal o mapawalang sala ito pong si BP Sara Duterte. Sa ngayon, ang mayorya dyan po sa Senado ay 15 po lamang sila. So, kulang pa ho ng isa. Pero ako, sa aking pananaw ho mga kabayan, yung 15 na yan, baka mabawasan pa ho yan Kapag talagang nagkaroon na po ng aktual na botohan, ito hong mga senador, dito ho sa kasakali sa kaso impeachment, laban po kay BP Sara Duterte. Eto, panoorin ho natin, may binabanggit din itong si isang political analyst, si Professor Froilan Calilong ng UST, na kung saan talagang numbers game at sa ngayon wala hong bilang dyan po sa Senado na para ma-convict at maging guilty at tuluyang mapatalsik ito pong si BP Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi wala ho Maliban na lang ho kung itong 5 senador, matatanggal ho sila sa pagkasenador. Pero pag ikaw ay kinasuhan, kahit nakakulong ka, senador ka pa rin. Di po ba? Ito, pakinggan ho natin. Ito pong si Professor Froilan Calilong. 2 linggo na, buhat ng may maisampang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa naikakalendaryo para maisama sa agenda of the day sa regular session ng Kamara. Tingin ng political analyst na si Froilan Calilong, maaring may kinalaman ito sa mga numero sa Senado. I think they're really looking at the numbers right now. And for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 15 ang nasa majority. 9 naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung susumahin, 16 na boto ang kailangan. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jimboy Estrada, maari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Sa ilalim po kasi ng ating batas, a senator under arrest can technically retain yung kanyang seat unless may conviction na with finality o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a 2/3 vote. So in the short term, the Senate will remain intact. Naniniwala naman si Professor Calilong na uusad sa full impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Sara.
Pero kung sakaling umabot man anya ang botohan sa kung iko-convict o hindi ang VP, mas malamang na ma-acquit ito dahil hindi aabot sa 16 ang boboto para i-convict si Duterte. Magugulitang noong unang bahagi ng 20th Congress, 19 ang bumoto para i-archive ang naunang impeachment sa VP. Kasama na rito ang karamihang nasa kasalukuyang mayorya ngayon, gaya ni na Majority Leader Mig Zubiri, Senators Loren Legarda, JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin at Rafi Tulfo, magkapatid na Mark at Camille Villar. I highly doubt it if they could still muster enough strength to actually file another impeachment complaint by next year. Kasi sa ngayon pa lang nararamdaman na ng ating mga kababayan, may impeachment fatigue na po tayo eh. Mawawala na ng traction yan because the president is already entering the lame duck phase of his presidency. Umaasa naman si Kalilong na hindi hahantong ang administrasyon sa pananakot sa ilang nasa minorya na may kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal para himuking lumipat sa mayorya o bumoto para sa conviction kapalit ng pagbinbin ng kanilang kaso. Para sa Agenda Weekend. Yan po ang report na may kinalaman sa sinasabi ni Professor Kalilong at na kung saan ay malabong mahatulan ng guilty ito pong si VP Sara Duterte dyan po sa Senado. Kasi talagang wala po, kulang po sa numero. Kaya may mga usap-usapan ho ngayon na parang hindi ho makausad dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso itong kasong impeachment laban kay VP Sara. Dahil sa kahit na ma-approve ho diyan po sa mababang kapulungan itong impeachment at maibigay ho yung articles of impeachment sa Senado, wala rin hong bilang doon Kasi talagang ang realidad po nito ay numbers game na tinatawag. Kaya kinakailangan kasi 16 na mga senador ang dapat na bumoto at mag-convict or 15 below o pababa ay sa aktuital naman pag-absuelto dito po kay VP Sara Duterte. So, di ba, halimbawa, bigyan ko kayo ng ehemplo. Halimbawa, itong si Senator Laila de Lima, siya po'y nakulong. At, di ba, pero nakakapag-akto pa rin siya bilang senador, bagamat siya ay nasa kulungan. Kaya lang, ang pagkakaiba lang ho nito, halimbawa, itong sina De La Rosa at Bongo, kung sakaling magtago, tapos pakukulong sina Escudero, Villanueva, at ito hong si Estrada, hindi po sila pwedeng makaboto ng aktwal sa iba't ibang mga panukalang batas na aprubahan po ng Senado. Pero yung bilang ho ng mga senador na dapat ho ay mag-convict dito po kay VP Sara ay 16 votes ang kinakailangan. Ngayon 15 ho ang mayorya at may mga sinasabi na kaya ngayon pinapalutang ho yung mga sinasabing di umano na baka may lilipat ho mula po sa minority. Mukhang malabo ho yun Kasi sa akin pananaw ho mga kababayan na imbis na yung 15 na yan sa majority baka mabawasan po yan Kasi ang isa sa nakikita ko na pwedeng kumalas po at magbago po ng kanilang desisyon at boto. At siyempre, mga hindi po lalaban kay VP Sara at gusto nila ma-acquit. Alam ba, ito, example na lang si Senator Mig Zubiri. Yan po ay taga Mindanao. Ako, naniniwala ako na hindi boboto yan para i-convict ko si VP Sara. Para raw ko lang ho yun Dahil taga Mindanao ho yan, yung kanilang buong angkan. Nako, pag bumoto ho yan ng laban ho kay VP Sara, maaaring itakwil sa Mindanao yung buong angkan ho nila. Tapos, pangalawa, itong si Senator Pia Cayetano, na ang kapatid niya ay minority leader ng Senado, baka hindi bumoto ho yan na para ma-convict si VP Sara. Dalawa na. So, nabawasan na sila ng dalawa. 13 na lang. Ito pang magkapatid na Villar. Si Senator Mark Villar, dating DPWH Secretary sa ilalim po ng Duterte administration, at itong si Senator Camille Villar, na alam naman natin na tinulungan mismo ni VP Sara Duterte noong kampanya sa 2025 elections. So yung 4 na ho yan. So ang matitira, 11 lang. So malabo talaga kahit na pagbalik-baliktarin mo. At wala, 16 po kasi kinakailangan na maiboto. Kaya kailangan ng boto para ma-convict ito pong si VP Sara Duterte. Kaya malabo ho ito.
Kaya yung iba may mga agam-agam na pinipilayan o napipilayan yung minorya diyan po sa Senado. Sa ngayon, siguro sa mga aktual ho na mga botohan. Pero hindi rin makakakuha eh. Yung kasalukuyang majority, 15 lang po sila. Napakanipis po ng majority block diyan po sa Senado. Kaya nga, di ba sa mga nakaraan talagang dati ang minority, ngayon lang ang pinakamalakas ho na minority kasi napakarami ho nila, siyam ho nila. Sa mga nakaraan di ba dalawa lang ho, si Pimentel lang, Ontiveros So dalawa lang ho sila sa minority. Pero ngayon hindi po talagang napakarami o siyam. Tapos kung magkakabilangan po, magbobotohan, malabo na. So pagkatapos niyan, kung sakaling makalusot naman si BP Sara ngayon 2027 o 2026, tapos papasok na 2027, nako, kampanya na ho yan, magka-file na po ng COC ng Oktubre, lahat po ng mga kandidato. So talagang aabutin na po ang eleksyon. Kaya't malabo na. At ngayon, marami rin ang nag-iisip na mga kandidato po, lalo na ho yung mga politiko, di ba, sa lokal. Lalo na yung mga kongresista, kung sila ba ay papabor dito po sa impeachment o baka maapektuhan yung kanilang kalagayan sa kanilang distrito, di ba? Noong 2025 elections, marami po mga natalo na kongresista o na mga pumirma sa impeachment laban po kay BP Sara. So yun ho. At ngayon, siyempre mag-iisip po ang mga yan. Tapos, ang matindi ho niyan, kinakatakot nila kung 2028, kung sakasakali na manalo itong si BP Sara bilang presidente, nako, yari ho rin sila. Walis ho sila. At so nakasalalay at siyempre maaaring maging mapanganib yung magiging kapalaran nila sa politika. So marami ho ang pwede na gawin. Alam nyo naman ho yung mga politiko natin dito po sa Pilipinas, nako, ang gugulang na mga yan magugulang ho yan at hindi ho basta-basta na sila ay magpapatalo at di ba? Siyempre nag-iisip po yan. Sanay na ho, marami ho dyan, sanay na tawagin ho silang balimbing kung ano man na bansag. Basta't importante nakapwesto pa rin ho sila. Nakaupo pa rin sila sa gobyerno. Kasi, di ba, ang dami na ho dati dito ho sa Pilipinas. So, kapag nagpapalit po ng administrasyon, lahat ho ng mga politiko nagdidikitan ho mga kabayan, di ba? Nagpapalit din ho ng kulay. Kaya ang kanilang katapatan ho, masabi natin, hindi po sa taong bayan katapatan ho nila sa isang tao para sa kanilang pansariling interes. Yan po ang katotohanan dito po sa ating bansa. Kaya sa ngayon ay kasi may mga may message sa akin, ako, mukhang delikado na si BP Sara dahil sa gulping-gulpi na yung mga minorya at kakaunti na lang mababawasan, aabot ata ng 5, sabi. Lalo't ngayon pumutok ko itong kay Senator Bongo at Senator Batul de la Rosa na posibleng ipa-aresto ng ICC. So kahit na ipa-aresto ho yan, pero ngayon siguro magtatagong mga yan, wala ho sila sa Senado. Halimbawa, 5 po ang makaltas, mawala sa Senado, 10 sila ngayon So magiging 4 na lang matitira. Si Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Amy Marcos. So yung 4 na ho yan, wala. But sana kung ang gagawin ho na computation sa 19, kukunin ng 2/3 dun. Hindi. Wala ho, hindi naman natanggal sa pwesto itong yung 5 senador, sina Bato, Bongo, Estrada, Villanueva at Escudero. Maliban na lang kung sila po'y magre-resign o ma-expelled ho, no? At tuluyang tanggalin bilang senador. Kaso kinakailangan pa rin na yung conviction with finality, talagang makonvict ho sila. Kung convicted na ho sila with finality, dumabot pa hanggang Supreme Court yan, siguro wala na. Ayun, pwede na matanggal ho sila sa pwesto. O, yun po. So, kayo ho, mga kababayan, sa ating mga suki, ano po masasabi nyo rito? Dahil ngayon, bagamat sabihin natin, lumiliit ho, kung sabihin natin na liliit po, posibleng mabawasan po ang bilang ng mga minorya, wala rin ho, hindi ho nila makukuha ang numero para makonvict ito po nga si BP Sara Duterte. Sige, mag-ano na ho kayo? Magbigay na ho kayo ng komentaryo at kung ano man ang inyong mga pahayag o saloobin dito po sa ating issue na pinag-uusapan. Ulitin ko ho, mga kababayan, yung ating issue ho ngayong araw na ito ay
si BP Sara ay malabong makonvict dahil sa walang bilang o numero itong mayorya. O dahil sa 15 ho sila, nako baka mabawasan pa ho yan na boboto laban po kay BP Sara o ipakonvict at gawing guilty. Kasi alam nyo ho, marami ho ang nagsasabi na kinakailangan ma-impeach at tuloy ang mapatalsik si BP Sara Duterte. Kasi ang isa ho sa magiging kaparusahan kapag ikaw ay nahatulang guilty sa impeachment, yung perpetual disqualification. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka na pwedeng makatakbo sa lahat ng anumang posisyon sa gobyerno. Kaya kung ma-impeach siya tapos mapapatunayan guilty, mahatulan sa Senado, so hindi na po siya makakatakbo sa 2028. Pero sa ngayon, base po sa mga bilang ho ngayon, ako malabo ito na mangyari. Okay. So, yun lang ho. Magbigay na po kayo ng comment at sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel para kayo po ay laging updated sa mga issue na ating pinag-uusapan. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.